Shoutout nga pala kay Michael Romero, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Thunder isa na lang para sa history laban sa Nuggets. Donovan Mitchell hindi matanggap ang pagkatalo, may pangako sa Cleveland. At Warriors, Steve Kerr nararamdaman ng playoff Jimmy sa Game 5. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Mas naging mahirap kaysa inaasahan, pero isang panalo na lang ang kailangan ng Oklahoma City Thunder para mabuhay at makalagpas sa Denver Nuggets. Kung may stretch ng laro na tunay na bumaligtad ng laban, ito ay ang tatlong sunod na 3-pointer ni Lu Dort sa ika-4 na quarter. Ang mga tirang iyon ay nagamit sa isang 7 minutong stretch kung saan walang naipasok na field goal ang Nuggets, na minsang naging leading hanggang 12 puntos sa ikatlong quarter at 8 puntos pagpasok ng ika-4. Bago iyon, tila nalulubog ang Thunder sa kumunoy laban sa isang kalabang hindi kasing talino pero mas masigla, pinamunuan ng isang 44 na puntos, 15 rebound na performance mula kay Nikola Jokic. Ngayon may pagkakataon na silang tapusin ang serye sa kalaban nilang home court, kung saan nakataya ang pagpasok sa Western Conference Finals kontra sa mananalo sa serye ng Minnesota Timberwolves Golden State Warriors, Shai Gilgeous-Alexander at ang kanyang marka sa playoffs. Matapos ibalik ni Dort ang Thunder sa laro, nasa balikat ni Gilgeous-Alexander ang pananatili nila roon. Nakuha ng OKC ang kanilang unang kalamangan mula pa noong unang quarter sa 3:33 minutes remaining in the game sa isang layup mula sa inaasahang MVP nila. Tatlong magkasunod na possessions ay nagtali ng laro para sa Nuggets, pero bawat isa ay sinagot ni Gilgeous-Alexander. Isang layup mula kay Jokic ang sinagot ng isang alley-oop mula kay Gilgeous-Alexander papunta kay Isaiah Hartenstein. Isang bank shot ni Jokic ang sinundan ng isang jumper mula kay Gilgeous-Alexander. Isang imposibleng 3-pointer ni Jokic ang sinagot ni Jalen Williams ng kanyang sariling 3-pointer, bago isang 3-pointer muli mula kay Gilgeous-Alexander ang tuluyang nagbigay ng lamang sa OKC. Isa ito sa pinakamagagandang stretch sa karera ni Gilgeous-Alexander at paulit-ulit na isinisigaw ng crowd sa Paycom Center ang MVP. Si Nikola Jokic ay elite, pero ang natitirang Nuggets, kung may isang laro na nagkondensa ng lahat ng mga alalahanin tungkol sa Nuggets sa loob ng 48 minuto, ito na yon. Nakuha nila ang isa sa pinakamagagaling na performance mula sa isa sa pinakamagaling nilang manlalaro. Nagtala si Jamal Murray ng 28 puntos, pero hindi epektibo. 10 of 27 shooting at may 4 na turnovers. At bukod doon, halos wala na silang nakuha pa. Lalo itong naging kapuna-puna sa pagbagsak ng Denver sa ika-4 na quarter, kung saan ang mga non-Jokic na players ay mintis sa unang 13 shooting nila bago isang walang saysay na layup ni Murray ang pumasok. Sa kabuuan, isa sa 15 ang shooting nila sa quarter na iyon. Sa isang napakahalagang Game 5, habang ang isa sa pinakamahusay na offensive player sa kasaysayan ay siyang nagdadala ng laro. Maaari nating tawaging di kapani-paniwalang pagkatalo ito. Pero malinaw na kaya naman itong maisip ng Denver dahil ganitong klase ng mga kabiguan ang siyang dahilan kung bakit nawalan ng trabaho si head coach Michael Malone. Pumasok ang Nuggets sa playoffs na may medyo mababang expectations sa ilalim ng interim head coach na si David Adelman, at ngayon kailangan nilang manalo ng sunod-sunod na 2 laro laban sa isang kopo ng may 68-14 record para mapanatili ang kanilang halos imposibleng pagtakbo. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, lubhang naging emotional si Donovan Mitchell tungkol sa season ng Cleveland Cavaliers, isa sa pinakamagagandang season sa kasaysayan ng koponan, na biglang nagtapos nitong araw ng Miyerkules. Hawak ng Indiana Pacers ang kalamangan sa huling bahagi ng laro upang talunin ang Cavaliers sa Game 5 ng Eastern Conference Semifinals, na nagbigay sa kanila ng 4 sa isang panalo sa serye at nagtulak sa kanilang pangalawang sunod na pagpasok sa Conference Finals. Naiwan si Mitchell at ang Cavaliers na nagtamo ng top seed sa conference na maagang uuwi. Isang oras matapos ang laro, bumalik si Mitchell sa court upang umupo sa bench. Hindi ko talaga matanggap, ayokong tanggapin, ayoko pa rin hanggang ngayon, sabi ni Mitchell. Masakit, mahirap manalo sa liga na ito. Hindi namin natapos ang misyon, lalo na sa harap ng sarili naming fans. Yun ang mas masakit, alam mo yon. Nagtala si Mitchell ng game-high 35 puntos at 9 na rebounds sa huling pagkatalo.
Umiskor siya ng average na 34 na puntos sa buong serye at nilabanan niya ang tila injury sa bukong-bukong sa huling dalawang laro ng Cleveland. Umalis siya sandali sa Game 5 matapos hindi makapaglaro sa buong second half ng Game 4 nitong linggo dahil sa parehong issue. Si Mitchell, 28 taong gulang, ay pumirma ng 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $150 million kasama ang koponan noong nakaraang summer. Bagamat mahirap sabihing kabiguan ang makarating sa second round ng playoffs, madaling makita kung bakit maaring ituring ng marami na kabiguan pa rin ang season na ito para sa Cleveland. Ang Cavaliers na nagsimula ng season sa pamamagitan ng 15 sunod na panalo ay nagtala ng 64 na panalo sa regular season, ang pangalawang pinakamataas sa kasaysayan ng prangkisa at ang kanilang ikatlong 60-win season. Ngunit lubusang nawala ang momentum ng Cavaliers sa serye laban sa Pacers na nanalo sa lahat ng 3 laro sa Rocket Arena sa Ohio at halos walang hirap na nakuha ang panalo. Mas lalong naging masakit para kay Mitchell dahil kahit kailan ay hindi pa siya nakakatapak sa conference final sa buong karera niya. Bagay na agad binanggit ni Kendrick Perkins ng ESPN sa social media. 2 beses na rin siyang natalo sa round na ito noong nasa Utah Jazz pa siya. Sa kabila ng pagkatalo at ng mga batikos na siguradong darating sa mga susunod na araw at linggo, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Mitchell. Siya, kasama ang may-ari ng koponan na si Dan Gilbert, ay nangakong babalik. Isusulat nyo na kaming tapos na, wala na. Pero babalik kami, sabi ni Mitchell. Nabigo namin ang lungsod, nabigo namin ang isa't isa, pero babalik kami. Anong masasabi nyo mga kaibigan sa Cleveland Cavaliers at kay Mitchell? Sa sumunod na balita naman, 2 araw matapos magbitaw ng 26 na shooting sa Game 3 ng Western Conference Semifinals, si Jimmy Butler ay bumitaw lamang ng 9 na shooting sa Game 4 na pagkatalo ng Golden State Warriors kontra sa Minnesota Timberwolves noong araw ng Martes sa Chase Center. Nagtapos si Butler na may 14 na puntos, 6 na rebounds, 3 assists at 1 block at nagtala ng game low -30 and plus-minus rating sa loob ng 34 na minuto habang bumagsak ang Warriors sa 3 sa isa sa best of 7 NBA playoff series. Inaasahan ni Warriors coach Steve Kerr na magiging mas agresibo si Butler sa Miyerkules ng gabi sa Minnesota habang hinaharap ng Warriors ang eliminasyon sa isang do-or-die Game 5. Hindi ko na kailangang magsabi ng marami kay Jimmy, sabi ni Kerr sa mga reporter noong Lunes ng gabi. Palagi kaming nagkakaroon ng kolaborasyon at nag-uusap tungkol sa mga ideya. Pakiramdam ko palagi ay may mahusay siyang pakiramdam para sa laro at ginagawa niya kung anuman ang kinakailangan para manalo. Napatunayan na niya yan. Hindi lang dito simula nang makuha namin siya sa trade, kundi pati na rin sa mga nakaraang taon. Alam niya kung ano ang kinakailangan, kumpiyansa ako na sa Game 5. Siya ang tunay na kompetidor, handang-handa siya. Malaki ang naging epekto sa opensa ng Warriors mula nang mawala ang superstar point guard na si Steph Curry na nagtamo ng grade 1 na pilay sa kanyang kaliwang hamstring sa Game 1 laban sa Timberwolves. Simula nang mawala si Curry, si Butler sana ang inaasahang aangat para punan ang kakulangan. Ginawa niya ito sa Game 3 kasama si Jonathan Kuminga kung saan pinagsama nila ang 63 puntos sa isang dikit na pagkatalo. Ngunit ang 9 na shooting ay hindi sapat. Alam ito ni Kerr at magsisikap siyang gawin ang kinakailangang mga adjustment para sa Game 5. Well, hindi siya ganun ka-agresibo ngayong Game 4 pero hindi rin ako nakakita ng maraming pagkakataon para sa kanya, sabi ni Kerr. Ideally, gusto sana naming magkaroon ng mas maraming shooting sa paligid niya para makabukas ng espasyo sa court. Pero dahil wala si Steph, hindi namin magagawa ang karamihan doon. Sa kabila niyan, titingnan namin ang tape at hahanapin kung saan kami makakahanap ng mga butas para sa kanya at alam kong magiging agresibo siya para sa Game 5. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paparating na Butler sa Game 5 ayon kay Kerr?